Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Heto, talagang mainit, masaya. Katawa-tawa na naman itong ating tatalakayin. Attorney Topacio. Nako, may panibago na namang taktika. May panibago na namang estratehiya. Laban ho sa mga kalaban dito sa kaso ni Arnie Tevez. Gamit ang referee, gamit ang mapa, yan ang kanyang ikangay sandata ngayon na panlaban sa mga kalaban. Laman nun ang video na yan ng ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaniyan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho. Patapusin po nating panoorin ang vlog na ito at nang sa ganun po, lubos nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. O magre-referee dyan ay walang iba. This weekend ay mayroon na kaming konkretong mapa, kumbaga. May roadmap na kami kung paano ito re-remedyohan. Bago matapos ang linggong ito, inaasahang magkakaroon na ng desisyon ang kampo ni expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Tevez Jr. sa kanilang susunod na hakbang. Ayon sa abogado ni Tevez na si Attorney Ferdinand Topacio, kabilang sa pinag-aaralan nila ay umapila o maghain ng motion for reconsideration sa House of Representatives. Ang gagawin namin ay kung anong makabubuti sa aming kliyente, and we will exhaust all legal remedies kasi makakailangan ayon sa aming pag-aaral na dumaan muna sa House of Representatives, ay gagawin po namin yon just to show also na kami ay willing na mag-participate. Sila lamang ang ayaw na dinggin si Congressman Tevez. Bukod sa Kamara, kasama rin sa tinitingnan ng kampo ni Tevez na pumunta sa iba pang korte. Ang pinakauli na maaari nilang takbuhan ay ang Korte Suprema. Diyan po tutungo iyan sapagkat in a dispute between two parties ang talagang mag-arbiter o magre-referee dyan ay walang iba kundi ang ating mga hukuman. At sa ngayon ay pinag-aaralan na nga po namin kung saang hukuman dapat idulog ito. Sapagkat marami pong this is a case of first impression. Sa ilalim ng 1986 Constitution ay wala pa pong pangyayaring ganito. Ang paniniwala ng abogado ni Tevez, maraming karapatan ang dating mambabatas ang nalabag tulad ng due process at karapatan na magkaroon ng partisipasyon sa House Committee on Ethics and Privileges na nagpatalsik sa kanya. Dagdag pa ni Topacio, nalungkot si dating Congressman Tevez sa desisyon na expulsion ng Kamara, pero hindi na umano sila nagtataka dahil inaasahan na nila itong mangyari. Okay, alright. Maraming salamat UNTV. Yan po ang napakaliwanag. Talagang andito na naman tayo. Shoutout UNTV. At tayo paintulot to sa paggamit ng inyong accounting video clips. Supportahan po natin yan mga kaibigan. Pakisuyo UNTV. Nago po, ito na naman, masaya ito. Talagang, sabi ko nga sa inyo lumilipas, dumadaan ang mga araw, oras, ay napakadami ho tayong natutuklasan dito sa talino ng abogado na si Attorney Topacio. Talaga. Bago natin ika nga po'y suriin ang kanyang binitawan na gamit ng referee at may magre-referee na parang basketball parang boxing may referee at gamit na nila ang mapa laban dito sa kaso ni Arnie Tevez laban sa mga kalaban. Referee at mapa ang gagamitin na. Naku po, Diyos ko po Rode, mahabagin, Santissima, malabirin. Bago po natin talakayin yan mga kaibigan, ay tingnan muna natin ito ng mabuti.
At bigyan natin ng konting pagsusuri itong larawan na makikita nyo po sa screen na magkasama po ang Magsing Irog. Ha? Yan po ay Magsing Irog. Ha? Hindi nag-iiwanan eh. Hanggang sa kulungan ay magsasama po yan, mga kaibigan. Ganyan ang nagmamahalan, di ba? Talagang ilang segundo po. Ako po nakikiusap sa inyo, mga kababayan. Tingnan po natin ang larawan na yan. Kung ano ang mapapansin natin, talagang yung isa ay nakatungo at naka-smile ng maganda. At itong abogado naman ay naka-smile din na nakapikit. Talagang yung gandang simbolo, ano? Talagang nananaginip po ng gising. Sumisimbolo ho yan na nananaginip ng gising. Ha? Talagang ang ganda ng picture nila, larawan, ano? Talo tayo. Wala tayong picture na ganayan, mga kaibigan. Wala eh. Diyan tayo natalo. Kailan kaya tayo magkakaroon ng larawan na ganayan na makikita po natin diyan sa screen? Ha? Yan po ang leader ng terorista na si Mr. Clean. At ang kasama nyo po sa larawan na naka-smile habang nakapikit, ayan po ang attorney na nasobrahan ng talino. Kailan kaya tayo magkakalarawan ng ganyan? Sikat na ito, oh, kita mo? Talaga. Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Masaya na naman itong ating pagtatalakay, mga kaibigan. Diyan pa lang po sa larawan na yan ay sulit na ang ating ikangapoy kagalakan, no? Talaga. Alam ko kayong mga mahal kong FW, kahit abala kayo sa ginagawa ngayon, ay umi-smile kayo ng dahil dito sa larawan na ito, ha? Ay, kita mo, talo tayo, no? Wala tayong larawang ganyan na nanaginip ng gising. Sumisimbolo po yan, mga kaibigan. Inuulit ko po, yan pong dalawang iyan ay Magsing Irog. Nagmamahalan ng tunay at tapat. At hanggang kulungan po ay magsasama itong dalawang ito. Talaga, hindi natin kakayanin yan. Ibang level na, walang iwanan. Hanggang kulungan. Nananaginip ng gising, mga kaibigan. Talaga. Ganyan ang sumisikat eh, di ba? Papansinin natin, tatawanan, papalakpakan. Ay, walang gustong pumalakpak eh. Palakpakan nyo naman ho ito. Hindi ho sa pagkatao niya ang ipalakpak natin. Dito lang po sa larawan na ito. Yan o. Talagang gandang matulog ng Topacio habang nananaginip ng gising. At yung isa ay nakangiti na nakatungo. Baka inaamoy itong si Atty. Topacio dahil gamit na ang pang-amoy nito eh sa kaso. Kahapon po, mga kaibigan, sa mga nakapanood ng aking upload o hindi pa sa nakakapanood, ang topic po natin ay ginamit na ang pang-amoy sa kaso laban sa mga kalaban nito sa kaso ni Arnie Tevez. Matindi to eh. Yan ang abogado, maraming diskarte na kalukuhan. Diba? Yan ang abogado na nagpapatunay na napakaramang diskarte na kalukuhan. Diba? Talaga. Ngayon naman mga kaibigan, ay bigyan natin ng din ito. Itong kanyang taktika na naman, strategy. Sabi ko sa inyo lalabas ito sa social media ay may panibagong imbento, taktika. Wala tayong magagawa, talo tayo ay matalino to Kita mo, panay ang mga imbento Tayo, walang naiimbento. Ngayon, ang inimbento niya na may repere at ang mapa na gagamitin laban sa mga kalaban dito sa pagtanggol sa kaso ng kanyang kliyente na terorista na si Arnie Tevez. Matindi to. Talagang matindi talaga, mga kaibigan, sapagkat may repere. Ilang pito kaya ang kailangan nito? Mga mahal kong netizen, baka kayo ay may pito diyan. Ay kontrahin ho natin ito.
Dahil pag pumito ito, ay pipito rin tayo. Kasi ang pagkakalam ko, mga kaibigan, kapag referee na sinasabi, may kasamang pito, parang basketball. Sabihin natin walang pito. Yung referee naman na tinatawag na walang pito, ay katulad po sa mga boxing, mga kaibigan. Hindi pito ang ginagamit to, ganyan lang. Masaya itong ating tatalakayin, di ba? Pagtatalakay. Di ba? Nakakapanood kayo ng mga international boxing, local boxing. Kahit sa barangay. Ang ginagamit ho ng mga referee ay hindi pito sa boxing, kundi gumaganyan-ganyan lang po. Ha? Gumaganon. Tumuturo sa kaliwa at sa kanan. Tapos, ganun na naman. Ha? Diba? Naulitan po natin yan natalakay tungkol dito sa referee na sinasabi diyan ni Atty. Topacio na nasobrahan ng talino. Nagamit na ang referee. Gagamit sila na referee laban sa mga kalaban dito sa kaso. Sa kaso ng kanyang kliyente. Pangalawa ay itong mapa. Talagang mamaya-maya yung mapa. Kasunod natin tatalakay. Dito muna tayo sa referee. Baka tayo talunin ito, baka mag-knockdown. Ay, tama naman yung kanyang sinabi. In fairness naman. Purihin natin palakpakan, mga kaibigan. Itong naisip nito. Sapagkat baka ang gusto nito ay boxing na. Kaya gumagamit ng referee. Diba? Ako po nag-aanalisa lang. Kasi nasabihan ng referee, di ba? Kasi hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Sapagkat nagbabatay po tayo sa ruling ng video na yan. May nabanggit po siya na referee. Ibig sabihin, napakaliwanag, gagamitin niya ang referee. Kung hindi ho ito gagamit ng pito, hindi po basketball ang labanan. Sapagkat ang mga referee sa basketball ay nakalagay dito sa bibig ang pito at sinasabi, traveling. Baka ganyan ho. Ang ika-ngapoy, ganyan ang gustong mangyari dito sa kaso laban kay Arretebes. Pag sinabi sa korte na may laban at ika nga po'y binabasahan ng sakdal o ika nga po'y nilabasan ng warrant of arrest. Itong si Arretebes, uulitin ko po. Tama rin po yung kanya. Ito mga kaibigan. Pag lumabas po ang warrant of arrest dito kay Arretebes na leader ng terorista, ay pwede nga po itong gamitan nila na matibay na sandata ang pito, mga kaibigan. Referee. Sapagkat kapag ang mga puliso ay papunta na sa pag-aresto, diyan po sa kanyang kliyente na si Arretebes, ay pituhan niya lang po. Stop! Huwag mong arestuhin. Ay baka yun ang gustong ipahiwatig niya dito, mga kaibigan. Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Maliwa, di ba? Matalino talaga ito si Atty. Topacio Gumamit po ng ibang taktika. Kisa naman na gumamit ng ibang dahas. Pito na lang ang gamitin. Darating yung taga-aresto, pituhan. Stop. Ibig sabihin, stop. Pipituhan, di ba? Para hindi ma-aresto, mga kaibigan. Kung gamitin naman nila ay hindi pito, diyan po sa ika nga po referee. Kasi dalawang klase po ang referee. Mayroong may pito at walang pito. Yung whistle. Kung gamitin nila ay parang boxing. Baka ganun ang ganun lang. Pag hindi ho sila gumamit ng whistle dito o pito sa kasong isa pag-referee, ay maliwanag po dito ang gagamitin taktika. Ay kamay na lang po, gaganon. Parang boxing. Tuloy ang laban. Nasa gitna. Mga kaibigan.
Di ba? Pag darating yung mag-aaresto, ay hindi ho sila pipito bagos. Para yung boxing lang po ang gagamitin. Referee. Yan. Ibig sabihin hanggang dyan ka lang huwag tatawid. Para hindi ma-aresto ito. Si kanyang kliyente, mga kaibigan. Talagang matalino, di ba? Napakatalino po talaga nito sa kalokohan. Nitong abogado na ito. Gagamitin ng referee. Gagamitin ng mapa. Talagang siguro mga kaibigan ay nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Kung ito ho ay marami pa na mga ebidensya na lalabas, ang gusto kong ipunto dito. Kung mayroon po silang alas pa na ilalabas pa dito, ilabas na po nila. Huwag po ang referee. Huwag po ang nga po yung mapa. Ibigyan natin ang pagkataon. Matalakay ang mapa. Maya-maya. Dito pa lang tayo sa referee. Bago tapusin muna natin ito. Wala na po silang mailabas na alas. Wala na po silang mailabas na panguntra, mga kaibigan. Baka ito bukas ay albularyo na naman. Malapit-lapit na ito sa albularyo, mga kaibigan. Baka ipa-albularyo na lang ang mga hukom. Ipa-albularyo ang ikangay DOJ. Ipa-albularyo ang mga ikangapoy kalaban niya. But hindi po yun ang ating topic. Pinapadaanan lang po natin. Sapagkat napagtanto ko na araw-araw ay may naiiba po tayong discover na ikangapoy panlaban nila at taktika dito sa kaso na ito. Kita mo ngayon pito at mapa, di ba? Kung mayroon pa po sila na ebidensya na may labas para baguhin, baliktarin ang mga desisyon at nasa ganun po malinis ang pangalan nitong kanyang kliyente. Karapatan po nila yon, mga kaibigan. Karapatan po ng isang abogado at karapatan po ni Tevez na makikanga-po'y maglabas kung anong mailalabas po nila, mga kaibigan, na matibay na ebidensya na sa ganun po mabaliktad ang pangyayari. Datapwat sa punto pong iyan, mga kaibigan, napadaan na natin ito na wala po silang ibang mailabas na ebidensya. That's why ngayon po ay pito at mapa na lang ang nailabas niyang matibay na ebidensya para gamitin sa kaso, mga kaibigan. Isang basura, parang bata, parang grade 1, mga kaibigan. Ba't wala tayong magagawa? Karapatan po nila maglabas ng mga ebidensya pa. Ang problema, ang big question, pito, pwedeng ebidensya. Mapa, pwede bang ebidensya na matibay na ebidensya, mga kaibigan? Alright. Nananaginip ng gising. Napadaanan po natin yung pito at dumako naman tayo dito sa mapa, mga kaibigan. Talagang matindi, di ba? Dito naman tayo sa mapa. At ano ang sumuksok sa kukuto nito? Sabi nga niya dyan, ay mayroon na silang mapa para gamitin dito sa kaso. Baka naliligaw ito. Baka at kailangan nila ng mapa. At kahit may mapa ho ito, ay sadyang naliligaw po ng landas ang kanilang kaisipan. Ito ang abogado na ito. Kahit napakadami na hong ginamit nila. Vlogger na mga troll, taong bayang ginamit, taong kapwa kung mahihirap ginamit. Ano pa ang ginamit nito? Mga tanim abogado ginamit, mga kaibigan. Mayroon pa ko hindi nabanggit na mga ginamit niyan. Social media ginamit. Ngayon naman po mapa at pito ang ginagamit na naman. Ano kaya ang direksyon ng mapa na ika nga po'y tinatago nito? Sapagkat napakaliwanag ko sa video na yan na mayroon na silang mapa. Nako po. Ano kaya ang nakapaloob sa mapa? Abangan po natin, mga kaibigan. Ano ang ika nga po'y nasasado sa mapa na daan? Sapagkat according po sa akin sariling pagsusuri, dito, ito po ay may hawak na mapa na ika nga po'y tamang daan. Doon po sa tamang daan na yon, ay baka ito ay magising sa katotohanan o hindi magigising. Dalawa lang po ang pamimilian. Diyan po sa hawak niyang mapa na yan, mga kaibigan.
Pwedeng ika nga po'y nananaginip ng gising, naligaw ng daan, o talagang daanin niya tahakin, ang daan na ika nga po'y mali nilang tinatahak. That's why, kung ano-ano na lang po, ika nga po'y hindi tamang pagtanggol ang ginagawa po sa kanyang kliyente, mga kaibigan. Nasaan na kaya yung mapa? Baka doon sa mapa ay nakasaad ay hanggang doon lang. Baka yung mapa ay may muhon. Alam mo yung muhon, yung palatandaan. Baka doon ay mayroong mga tinalaga na ika nga po'y pipito pang nag-aristo, mga kaibigan. Ba't din mga kaibigan? Abangan natin kung ano ang nilalaman ng mapa na yan. Sapagkat hindi niya po sinisiwalat pa kung ano po talaga ang ika nga po laman ng mapa. Matindi itong abogado na ito. May pito, may mapa pa. Ganyan ho ang may lahi. Nalahian ng kanyang amo. Na isang terorista. Baka nalalahian na ito ng kanyang amo, mga kaibigan. Kasi ang terorista ho, may mapa yan. Minamap nila kung alin ang ika nga kung saan sila maghahasik po ng lagim. Pero hindi ko po sinasabi na terorista. Ito nga si Atty. Topacio. Ang sinasabi ko po ay itong kanyang kliyente na isang terorista, di umano. Sapagkat dineclare po terorista. Baka ito ay mapa na ika nga po ng isang terorista na may plano. May plano na maghasik ng lagim, mga kaibigan. Ako po, Diyos mio, mahabakit. Diyos ko po, Rode, mga kaibigan. Nananaginip ng gising. Napapakanta na naman ako dito Napapakanta naman ako ng kaunti. Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Bueno mga kaibigan, masaya itong ating pagtatalakay. At alam nyo, hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ginawa man natin itong katawa-tawa, itong ating pagtatalakay, may batayan po tayo na pagtawanan itong kanyang tika nga po mga binitawan ng mga salaysay. That's why ginawa po natin katawa-tawa. Katawa-tawa, ba't kapupulutan po natin ito ng kaunting aral kung magsusuri po tayo dito sa ating talakayan, mga kaibigan. Kita mo? Abogado, may armas na pito, repere. Abogado, may armas na mapa. Ganyan po ang isang abogado, mga kaibigan. Paano na ito magtanggol, mga kaibigan? Ganyan magtanggol. Yang nasubrahan po ng talino, gamit na ngayon ng mapa at ang pito, mga kaibigan. Sana po mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipahiwatag dito, ang ating punto de vista. Kung ito ho ay isang ikangay, may matibay pa na ilalabas. Para kung nasa ganun po, ipagtanggol ng tama ang kanyang kliyente. Kung mayroon pa po silang alas na ilalabas, dapat na ilabas na po nila. Bagkos, ang nilabas po nila ngayon ay pito at mapa dahil wala po silang mailabas na real matibay na ebidensya para mabaliktad po ang kaso at nang sa ganun po malinis kung sino talaga ang dapat parusahan. Kaya't maliwanag po dito, wala po itong lusot. Pag-arestuhan bagsak, abangan po natin sa araw ng Lunes kung ano ang bagong development. Marami pong kabang-abang. Warrant of arrest sa probable cause. Kaabang-abang po yan. Sa Lunes po ay araw ng Lunes, mga kaibigan. Ba't hindi po tayo nagbibigay na eksaktong araw? Basta ito po ang tanda natin. Kabang-abang, warrant of arrest at probable cause sa Digamo case. Warrant of arrest doon naman po sa 2019 na ginawa nila na nasa korte na po ang kaso. 2019 na kaso po yun. Okay, alright mga kaibigan, sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section ay pwede po kayo magbigay ng public opinion. At maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Shoutout po sa lahat mga kaibigan. I love you.